At ito po yung OROS TIN verification. Okay, tap natin tong proceed. Then tap lang po natin tong verification. Ayan. So yung verify, tap lang po natin yan. At ito na nga, kaibigan. Ayan, so ito po yung nakalagay. Okay, so nagmatch po ako sa TIN. So yung pangalawang way po, para malaman natin, so dito po tayo pumunta sa BIR. Tapos ito na siya, mag-fill up lang ulit tayo dito. Yan, fill up ulit tayo ng TIN number. So dito nakalagay, pag legit po ang ating TIN na nilagay, so katulad ng sa akin, so ito po yung nakalagay dito pag legit po. At kapag fake naman po, ito po yung lalabas. We regret to inform that. At ito po yung OROS TIN verification. So dito, so depende sa inyo kung anong browser po yung gagamitin nyo. Lagay lang po natin dito, oros.bir.gov.ph. Okay, pag ganito po yung mangyayari sa pag-search nyo po ng oros, ayan, so ads po ito. So, ang gawin lang natin ay punta lang tayo dito sa website ng mismong bir.gov.ph. Ayan, so ito po yung mismong website po nila. Ayan, so ito po siya. So, yung ganong website po is mga fake website po yun or ads lang po yun. So, wag po kayong pumunta doon. Wag po kayong magpaloko doon. So, dito lang kayo pumunta sa bir.gov.ph. Then, scroll down. Yan, scroll down natin. At ito, makikita po natin dito yung nakalagay na OROS. Ayan, so dito tayo sa OROS. Tap natin tong OROS. Ayan, so dito po sa OROS. Ayan, so ito na po yung OROS website po nila ng BIR or extension website po ng BIR. So sa pag-verify po ng ating TIN, if legit nga or hindi, so dito lang tayo pumunta sa itong ganitong verify TIN search BIR registered business. Okay, so tap lang natin yan. Then dito, nakalagay dito na TIN verification. Okay, so ayan. Tap natin yan. So ito na nga siya, scroll down lang natin pababa. Ayan, scroll down lang natin. At ito po yung OROS TIN verification. Ito po yung mga statement po nila. Basahin nyo po para hindi po kayo malito. So nakalagay dito sa non-individual. So ito po yung kailangan natin dito. Taxpayer TIN, registered name, full name, at registered. So dito naman po sa individual. So ito po yung taxpayer TIN, full name, suffix, birthday. So marami pa tayong pipilapan pag individual. Okay, tap natin tong proceed. At dito pili tayo. So sa inyo individual ba or non-individual? So sa akin pili ko individual kasi individual po yung aking TIN. At dito po fill up lang natin tong mga form na to. Yan, yung form. Ito po yung ating TIN identification number. So yung ating TIN identification number, so yung 6-digit number po, wag na po natin isali yung 3 0 or 4 na 0. So basta yung mga 00, wag na po natin yung isali. 6 number lang po yung kailangan natin ilagay dito. Then dito name, middle name, last name, suffix, gender, at birth. So depende po sa inyo kung ano po ilalagay nyo. Pili lang, lagyan lang po natin yan. Lahat. So dito naman po sa suffix, kung wala kayong suffix, so NA lang po ilagay nyo. Pero dito rin sa I'm not a robot, tap po natin yan. Need po natin ma-verify na hindi po tayo robot. Yan, pili lang tayo kung anong gusto yung mga ipapakita nila sa atin. Then verify lang natin. Ayan, so check na po siya. Then tap lang po natin tong verification. Ayan. So yung verify, tap lang po natin yan. At ito na nga, kaibigan. Ayan, so ito po yung nakalagay na match. Nag-match po ako. So good po yung sa registered name po nila, nag-match po ako doon. Okay, so nag-match po ako sa TIN. So sa pag-verify naman na hindi match or hindi registered or fake yung inyong TIN number, so ito po yung lalabas. So ito po yung lalabas. Record not found. So ito po yung nakalabas dito. The information displayed as of 1/2025. Please contact BIR customer service if your record is not found. So contact lang natin sila dito sa kanilang hotline. So nakalagay kasi dito sa akin not found siya.
'di ba, not found. So it means fake po yung inyong TIN number. So another case naman po, so punta po tayo ulit tayo sa BIR.gov.ph. Punta lang po tayo doon, tingnan natin doon sa another setup po kung malalaman talaga natin legit. So dalawang way dito kung paano nga ba malalaman kung legit or fake yung ating TIN. So yung pangalawang way po para malaman natin, so dito po tayo pumunta sa BIR. So sa BIR po, antayin lang po natin na lumabas tong robot dito sa baba. Ayan. Tap po natin yung robot. Then dito, click po natin dito sa chat with Revi. Yan. Then dito, lagay lang. So ito po yung nakalagay. So select lang po natin yung reference number natin. So lagay ko dito English. Okay, so ito na po siya. Nakalagay dito na TIN validation or TIN inquiry or RDO finder. Ayan. So dito tayo sa TIN validation. Tap natin tong TIN validation. Dito select pala natin dito sa baba. Ayan, dito pala sa baba. Select natin dito. TIN validation. Okay, so ito na siya. Nag-reply na po yung ating robot. Then dito tap natin tong view. Ayan, tap natin tong view. Tapos ito na siya. Mag-fill up lang ulit tayo dito. Ayan, fill up ulit tayo ng TIN number. So same TIN number pa rin. Yung 6-digit PIN, wag na po natin isali. Yung 4 or 0 po. Depende po sa inyo yung location po yan. So, fill upan ko lang po itong information. Same pa rin po sila ng information na pipila pa natin. Ayan, so tap lang po natin tong submit form. Ayan, so antayin lang po natin yung validation ng TIN natin. So, ito na siyang thank you for providing. So, dito, ayan. Ayan, so ito na po siya. So, dito nakalagay, pag legit po ang ating TIN na nilagay, so katulad ng sa akin, so ito po yung nakalagay dito, pag legit po, please inform that TIN provided is valid. So nakalagay dito na valid po yung aking TIN. Registered by RDO Bayugan. So yan po, Bayugan, Agusan del Sur. So yan po yung information kapag legit po yung inyong TIN number. So kapag fake naman po, so papakita ko po sa inyo kapag fake po yung ating TIN number. Ito po siya. At kapag fake naman po, ito po yung lalabas. We regret to inform that process your request because information provided does not match. Ayan, so ito po yung nakalagay kanina. Katulad pa rin na kanina, does not match or no recorded account in our database. Ayan, di ba? So ito po yung makalagay kapag yung TIN niyo po is fake. So ganun lang po malaman kung paano nga ba malaman kung TIN na po if fake po or legit. If yung TIN niyo po is legit, so ito po yung yun po yung lalabas kanina. Kapag fake naman po, ito po siya. Kapag fake. Yan. So, itong information na nilagay ko, fake po ito. So, ito po yung lalabas. Kapag fake naman po yung information na nilagay natin. Ganito naman po kapag legit po siya. Okay? So, ganito lang kadali kaibigan mag-verify ng ating mga TIN or TIN number kung legit ba or fake. So, yun kaibigan. So, sana ay nakatulong tong video na to sa inyo kaibigan. At kung nakatulong to, I don't forget to like and subscribe para malaman ko po kung sino po yung mga natulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat kaibigan sa panonood and God bless. So, this is the end of our video kaibigan. Ayan. So, I hope nakatulong tong video na to ngayon sa inyo kaibigan. So, ganun lang makita kung paano nga ba malalaman kung legit or fake po yung ating mga TIN numbers or ID, okay? So, yun kaibigan. So, thank you for panonood ang video na to kaibigan and see you soon to my next video. God bless.